Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Umuulan ng isang linggo ng sunod-sunod kasunod ng insidente sa pagkasunog ng mga truck, na nagdagdag ng mas matinding kalungkutan at depresyon na namuo sa kumpanya pagkatapos tumawag ng emergency meeting si Juan Carlos para magbigay-pugay sa mga nasawi na driver. Ito ay halos parang ang langit sa itaas na dama ang kanilang pagkawala tulad ng matinding galit, at sila, masyadong, ay nasa pagluluksa. Nagkataon, ang malagim na panahon ay kasabay ng pag-alis ni Gibby sa Jackson Logistics. Sa ikatlong araw, nang ang walang humpay na bagyo ay hindi nagpakita ng senyales ng pagtigil, ang lahat ng mga assistant sa ika-36 na palapag ay nagsimulang isipin na marahil ang madilim na ulap at malakas na pag-ulan ay isang palatandaan at isang senyales na ang matandang babae ay hindi sinadya na umalis. Gayunpaman, si Gibby, habang sinabi niya sa lahat sa kanyang talumpati sa pamamaalam, ay lubos na naniniwala na ang ulan ay isang pagpapala at isang malinaw na tanda ng lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa kanyang next chapter and retirement. Walang tuyong mata sa katamtamang laki ng pribadong silid sa La Famiglia, habang hinarap niya ang lahat ng mga executive at kanilang mga assistant, pinasasalamatan sila sa lahat ng kanilang pagmamahal, pangangalaga at suporta sa mga nakaraang taon. Sa ilang mga punto, sina Julian at Matthew ay kailangang tumalon at pag-aani ng malungkot na kalooban sa kanilang mga biro. Sa buong tanghalian, sa wakas ay pumunta si Juan Carlos sa harap ng silid at kinapa ang kanyang baso ng champagne upang makuha ang atensyon ng lahat. Si Ivana ay hindi nag-iisa sa kanya mula noong magkasalubong sila sa kanyang opisina pagkatapos ng press conference, at hindi dahil sa kawalan ng pagsubok sa kanyang bahagi. Siya ay palaging nasa mga pagpupulong na may kinalaman sa blowback mula sa pag-atake o sa istasyon ng pulisya, pagsubaybay sa pagsisiyasat, kahit noong siya ay nasa opisina. Sa ilang kadahilanan, tinanggihan ni Juan Carlos ang lahat ng kanyang mga kahilingan sa pagpupulong. Naunawaan niya na siya ay nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang mga driver at nakikitungo sa maraming, at ang kanilang nakapipinsalang pagtatangka sa paggawa ng pag-ibig ay nararapat na ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin sa sandaling ito. Ngunit ang kanyang masakit na halatang pagtatangka na itulak siya palayo ay naputol ang kanyang malalim. Wala siyang ibang hinangad kundi ang nandyan para sa kanya, ngunit kawawang dragon, bulong ni Clara, binabasag ang kanyang malungkot na pag-iisip. Ito ay dapat ang pinakamahirap na linggo ng kanyang buhay. Hindi lang 3 driver ang nawala sa kanya, kundi malapit na rin mawala sa kanya ang kanyang chief assistant. Umiti si Ivana at tumango dahil wala na siyang maidadagdag pa sa linyang ito ng usapan. Kaya sa loob ng 10 minuto ay pinilit niyang ituon ang buong atensyon sa pagsasalita ni Juan Carlos habang nagbibigay ito ng magandang pugay sa kanyang assistant. Nakikita niya kung bakit kalahati ng mga kababaihan sa gusali ay ihuhulog ang kanilang panty para sa kanya tulad ng ginawa niya, sa isang patak ng isang sombrero kung siya ay nagtanong. Siya ay may alindog at karisma sa booth, at alam niya kung paano panatilihing nabighani ang maliit na crowd habang ikinwento niya ang ilan sa mga pakikipagsapalaran nila ni Gibby at nagbahagi ng ilang mga anekdota mula sa kanilang 2 taong relasyon. Ikaw ay higit pa sa isang assistant. Ikaw ay aking kaibigan, ang aking pinagkakatiwalaan at ang aking pangalawang ina, sabi niya, pinatapos ang kanyang pananalita. Mami-miss kita ng husto. Pero sana maging masaya kayo ni Joseph sa coast. Nais kong maging maayos ka sa iyong retirement.
Lumapit si Gibby sa harapan ng kwarto, at nagpalitan sila ng mahabang yakap, pareho silang nalilito. Inabot ni Clara sa kanila ang isang kahon ng Kleenex na may sense na magdala. Ang kanyang emosyon sa sandaling muli, itinaas ni Juan Carlos ang kanyang baso, at lahat ay sumama sa kanyang huling toast. Kay Gibby, naway ang iyong retirement ay ang iyong pinakamahusay na pakikipagsapalaran. Ang partido ay nahati sa mas maliliit na grupo pagkatapos noon. Si Juan Carlos at ang iba pang miyembro ng Executive Committee ay kailangang magmadali sa last-minute board meeting. Bilang senior assistant ngayon, kailangan ding umalis ni Clara, at napadpad si Ivana sa isang silid na puno ng mga taong hindi niya kilala. Muli niyang pinaalalahanan na hindi siya bagay dito at walang negosyong magbalat kayo bilang assistant, junior man o hindi. Sa ilang mga paraan, palagi niyang alam na ang kanyang pananatili sa Jackson Logistics ay hindi magtatagal, at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman gumawa ng paraan upang makipagkaibigan. Ngunit ngayon, nagtatago sa kanyang maliit na sulok, nakamukhang-kamukha niya ang wallflower, pakiramdam niya ay isang tagalabas na tumitingin sa loob, hiniling niyang mag-effort siya. Hindi pa huli ang lahat, alam mo, sabi ni Gibby sa likod niya sabay hila sa kanya palabas ng PT party niya. Para saan? Tanong ni Ivana sabay ngiti sa kanya. Upang simulan ang pag-iisip tungkol sa paggawa ng trabahong ito bilang iyong karera. Gumanti naman ng ngiti si Gibby. Alam kong kinuha mo ang trabaho dahil nakumbinsi akong kailangan ka ni Juan Carlos. Nag-apply ako para sa trabaho dahil namiss ko siya, pagtatama ni Ivana sa kanya. Hindi na kailangang magpanggap pa. Hindi na kailangang gumawa ng mga kalokohang dahilan para sa paglundag sa apoy nang ang lahat ng may common sense ay nagsabi sa kanya na ito ay isang kahila-hilakbot na ideya. Hindi mo ako pinilit. Nandito ako dahil pinili ko na andito. Ang tanong ay, mananatili ka ba? Tanong ni Gibby. Ito ba ay isang bagay na nakikita mo sa iyong sarili na ginagawa para sa susunod na 2, marahil 5 taon? Natigilan si Ivana sa tanong niya. Hindi siya katulad ni Cassandra at Shena. Wala siyang 5 at 10 taong plano. Ngunit ngayon, marahil ay dapat na siyang magsimulang gumawa ng mga pangmatagalang plano. Palagi niyang sinasabi na mananatili siya sa Jackson Logistics hanggat kailangan siya ni Juan Carlos. Dahil malinaw niyang sinabi na ayaw niyang ayusin siya nito at hindi niya kailangan, siguro oras na para palabasin siya nito. Hindi mo ako kailangang sagutin. Binitawan siya ni Gibby, ngunit maraming paglago sa loob ng kumpanya at iba pang mga departamento. Maaari mong tuklasin ang iba pang mga lugar na maaaring maging interesado sa iyo. Hindi ko alam, umiling si Ivana na biglang nakaramdam ng hindi sigurado sa kanyang kinabukasan sa kumpanya. Sa susunod na ilang linggo kasunod ng pagsunog ng mga truck, si Juan Carlos ay sumugod sa kanyang trabaho ng may bagong sigla at determinasyon, na udyok ng kanyang walang humpay na pagkakasala at kalungkutan sa pagkawala ng 3 sa kanyang mga driver. Noong hindi niya hinahabol ang mga detectives tungkol sa kawalan ng progreso sa kaso, siya ay permanenteng nasa ikalawang palapag kasama ang security team, na sinusubaybayan ang lahat ng kanilang mga truck ng kargamento sa buong bansa ng real-time sa pamamagitan ng satellite feed. Si Ellie, ang pinuno ng lugar, ay masaya na nakasakay siya sa unang linggo ngunit hiniling sa kanya na huwag nang bumalik sa susunod na linggo. Ang kanyang mga lalaki ay nagtrabaho ng mas mahusay kapag sila ay kalmado. Hindi sila makapagpahinga sa kanya na patuloy na umaaligid sa kanilang mga balikat, tumatahol at umuungol na mga tagubilin. Sa sobrang daming apoy na dapat patayin, ayaw ni Juan Carlos na magsayang ng lakas sa pakikipagtalo sa kanya. Mayroong maraming mga paraan upang balatan ang isang pusa. Hiniling niya sa technology team na mag-set up ng live feed sa kanyang laptop kung saan maaari siyang mag-tap sa anumang oras mula sa kaginhawaan ng kanyang opisina. Tumawag ang kanyang therapist upang mag-check-in sa kanya nang hindi siya nagpakita sa ilan sa kanyang mga session. Nakita ni Dr. Linda ang mga report ng balita at press conference at narinig niya mula kay Ivana na kamakailan ay nagretiro ang kanyang senior assistant. Dahil dito, labis siyang nag-aalala sa kanya.
Siya ay nag-aalala na siya ay dumaranas ng napakaraming pagbabago at sinusubukang tanggapin ang labis, at hindi niya kinakaharap ang kanyang mga damdamin ng pagkawala at kanyang kalungkutan. Gusto mo bang pumunta sa isa sa mga araw? Maaari akong maglaan ng oras para sa iyo, alok niya sa kanyang kalmado at walang pagbabago na boses. Ayaw pumasok ni Juan Carlos. Ayaw niyang magsalita. Mayroong mas malaking problema sa mundo kaysa sa kanyang pagkalalaki. Ang ilan sa kanilang mga kasosyo ay tumalon, at ang kumpanya ay nawalan ng halos kalahating bilyong kita kasunod ng pag-atake. Ngunit hindi ito may kukumpara sa 3 buhay na nawala sa kanila, at ipinaliwanag niya ito kay Dr. Linda. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan mong pumasok, giit niya. Nag-aalala ako na sa lahat ng panggigipit na nararanasan mo, babalik ka at babalik sa hindi malusog na mga mekanismo sa pagharap. Ang tawag ay nauwi sa isang sumisigaw na laban ng napakabilis mula doon. Binabayaran kita para ayusin ang pagkalalaki ko, Dr. Linda. Ayokong pag-usapan ang nararamdaman ko. Sigaw ni Juan Carlos nang halatang hindi niya naririnig. At maliban na lang kung tumatawag ka para sabihin sa akin na nahanap muna ang solusyon sa problema ko, sa tingin ko ay walang punto ang mga lingguhang check-in na ito. Paano si Ivana? Tanong ni Dr. Linda, na itinaas ang isang taong ayaw isipin ni Juan Carlos, ay sinubukang huwag isipin. Gayunpaman, isang imposibleng gawa, dahil permanente na siyang naninirahan sa kanyang ulo at puso na walang bayad. Nami-miss niya ito, ngunit hindi siya makatingin sa kanya nang hindi naaalala ang kanyang matinding pagkatalo. Hindi niya alam kung paano siya haharapin matapos ang kanyang disastrous attempt at fucking her fell flat, at hindi pa rin niya hinarap ang kahihiyan mula sa lahat. Ano tungkol sa kanya? Hiningi niya. Sinabi niya sa akin na pinutol mo siya sa mga session mo sa akin. Ginawa ko, napabuntong hininga si Juan Carlos, natigilan ng malaman na umalis na si Ivana at kinausap siya sa kanyang therapist. Bakit? Dahil hindi ko kayang saktan siya ng tuluyan, Dr. Linda. Sigaw niya. Ikaw na mismo ang nagsabi, wala sa mga ito ang kanyang kasalanan. Siya ang trigger, at kailangan kong ayusin ang kalokohang ito ng mag-isa. Gusto kanyang tulungan, tahimik na sabi ni Dr. Linda. Gusto niyang nariyan para sa iyo. Sa huling 2 beses na nandoon siya, umiyak siya ng marami. Sabi ni Juan Carlos habang nakatingin sa labas ng bintana niya. Alam mo ba kung gaano nadudugo ang puso ko nang makita siyang umiiyak ng ganyan? Umiyak siya ng marami dahil sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Lalong higit na dahilan kung bakit hindi ko na siya dapat i-pressure, katwiran ni Juan Carlos. Marami siyang kinakaharap, ang divorce ng kanyang mga magulang, ang pananakit at isang maliit na baby na dapat ipag-alala. Ito ay patas na patuloy na magtambak ng shit sa kanya. Kausapin siya, mungkahi ni Dr. Linda. Siya ay nalilito at nasasaktan at iniisip na may nagawa siyang mali. Sabihin sa kanya kung bakit mo siya pinutol sa iyong mga session. Okay, sabi ni Juan Carlos sabay balik ng tingin sa security feed sa laptop niya. Kakausapin ko siya, pero hindi niya ginawa. Sa halip, sumakay siya sa kanyang pribadong jet kasama ang ilang senior executive at, sa loob ng ilang linggo, lumipad sa buong bansa na sinusubukang iligtas ang ngayon ay marupok na relasyon sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Noong hindi siya nananalo at kumakain ng nakakalbo na matatandang lalaki na may sapat na kalakihan upang itugma ang kanilang mga bank account, binibili niya ang bankrupt logistics company na maaari niyang makuha, determinadong ibalik sila sa lahat at gawin silang kumikitang mga depo at warehouse center para sa Jackson Logistics. Bilang CEO ng kumpanya, si Julian ay nararapat na nabagabag sa kanyang walang ingat na paggastos. Siya ay nagkaroon ng walang katapusang mga meetings sa kanya noong Rock Castle o sa pamamagitan ng video call kapag siya ay nasa labas ng bayan, nakikiusap sa kanya na itigil na ang pagbili ng mga junk company na hindi naman nila kailangan. Bakit kailangan natin ng depo sa Sparrow Beach sa lahat ng lugar? Walang bumibili ng kahit ano doon, ginagamit pa rin nila ang post office para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan sa pagpapadala. Hiling ng kanyang pinsan sa isang ganoong pagpupulong sa opisina ni Juan Carlos.
Kaya nga kailangan natin ng depo. Walang dapat gumamit ng post office sa 2022. Nakipagtalo siya. Kakabalik lang niya mula sa Sparrow Beach at dapat ay umuwi na siya para mag-regroup bago siya tumuloy sa kanyang susunod na pananakop. Ngunit pinatawag siya ni Julian, iginiit na hindi maaaring email ang kanilang chat tulad ng iminungkahi ni Juan Carlos. Ang kanilang pabalik-balik ay nagpatuloy ng ilang oras, na umabot sa punto kung saan ang parehong mga lalaki ay handa ng sumabog. Hindi lang yung mga nakakatawang depo, Juan Carlos. Iniinis mo rin ang marami sa aming mga kakumpetensya, pag nanakaw ng mga deal na inabot sila ng ilang buwan upang makipag-ayos mula mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Tinatawag itong negosyo. Ganting sabi ni Juan Carlos. Dapat na nilang ilabas ang laro kung hindi nila makuha ang init. Nakikinig ka ba sa sarili mo? Humakbang si Julian papunta sa bar at naglabas ng sariwang bote ng vodka. Binuksan niya ito at ininom ng maayos, patuloy sa kanyang pagbibiro habang inilapag niya ito sa coffee table. Wala akong pakialam sa paligsahan mong umiihi sa mga Ivanov. Ngunit para sa kapakanan, Juan Carlos, isa ka ng patay na naglalakad na may target sa likod. Not to mention we are still dealing with the collateral damage from ang sunog sa bodega at ang mga truck na nawala sa atin. Hindi na natin kayang tumama pa. Isara mo na ang lahat ng ito at umuwi ka na. Siyempre, tama si Julian. Alam iyon ni Juan Carlos. Ngunit galit pa rin sa kanyang kabiguan na protektahan ang kanyang mga driver. Ang paglalaro ng kaunting Russian roulette sa kanyang sariling buhay ay tila hindi isang kakilakilabot na ideya. Si Alexei Ivanov at ang kanyang kambal na si Andrei ang numero 1 sospek sa kaso. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanila. Ngunit dahil kalahati ng puwersa ng pulisya sa Rock Castle ay nasa kanilang payroll, ang pagsisiyasat ay hindi mapupunta kahit saan, at ang mga pamilya ng kanyang mga driver ay hindi kailanman makakakuha ng hustisya o makakahanap ng pagsasara. Ang pagkuha ng bilyon-bilyong halaga ng mga kontrata mula sa kanila ay hindi na maibabalik ang kanyang mga driver. Ngunit ito ay kasing lapit sa hustisya gaya ng makukuha ni Juan Carlos, at 2 linggo na ang nakakaraan. Habang siya ay malalim sa pagsisiyasat, ang Aero Shipping ay malapit ng lumagda sa isang multi-bilyong peso deal kay Lasso. Nang malaman ni Juan Carlos ang kanilang mga negosasyon sa kontrata, nag-aalab ang mga baril niya upang saluhin ang higanteng mga kalakal. Lahat ng ginawa niya para maisip ni Lasso na tumalon sa kama kasama ang Jackson Logistics ay nasa itaas, ngunit hindi pinahintulutan ng Aero Shipping ang kanyang matapang na hakbang. Nangako ang magkapatid na gaganti sila, muli. At ang kanilang banta ng paghihiganti ang dahilan kung bakit nabalisa si Julian. Tingnan mo, sinubukan ni Juan Carlos na pakalmahin ang pinsan niya. Nasa advanced stage na kami ng negosasyon kay Lasso. Ano ang issue? Ang issue ay ang mga Ivanov. Hindi sila nagbibiro, at alam mo ito. Nakita mo ito kasama ng mga truck, at noon ay maayos pa ang mga bagay sa pagitan natin, na pabuntong hininga si Julian. Ang mga bagay ay hindi kailanman naging maayos sa pagitan namin. Gumanti naman si Juan Carlos. Pareho nating alam ang sunog sa Port Alfred, at ang mga truck ay pang-abala lang, kaya hindi kami nagbid kay Lasso. Ang lahat ng higit pang dahilan upang ihinto ang mga negosasyon. Naninira ka sa negosyo ng smuggling ng mga Ivanov. Lasso ay ang perpektong smokescreen para sa kanila, ungol ni Julian sa kanyang mga kamay at uminom ng higit pa sa vodka. Ito ay hindi magtatapos ng mabuti. Sinasabi sa akin ng aking bituka na huminto sa deal na ito. Napakabaho talaga mula sa kinaroroonan ko. Nawala sa atin ang kalahating bilyon, pagtatalo ni Juan Carlos. Kailangan nating bumawi kahit papaano. Ayoko ng ganito, umiling si Julian, nag-iingat ang maputlang asul niyang mga mata. Ang seguridad ay nasa mataas na alerto. Ito ay matatapos sa loob ng ilang linggo, 2 buwan at babalik sa normal. Huwag ka nang mag-alala, okay. Marahang hinawakan ni Juan Carlos ang balikat niya para pakalmahin siya, pero ipinagkibit balikat ito ni Julian. Hindi sasabog ang kalokohan na ito. Nagpatawag ako ng urgent board meeting bukas.
Mas mabuting maging handa kang ipaliwanag ang iyong shopping spree at ang deal sa Lusso. Dahil doon, pumutok si Julian sa kanyang opisina, iniwan siyang nagulat at nagngangalit. Tulad ng inaasahan ni Juan Carlos, ang board, kasama ang kanyang ama na si Juan Carlos Sr. ay matatag na nasa panig ni Julian, at sa loob ng 2 oras, kinailangan niyang maupo at pigilin ang dila sa lahat ng senior board member nang hiniling nila sa kanya na itigil ang kanyang walang ingat na pamimili. Bakit hindi mo makitang lahat ito ay isang magandang bagay para sa atin? Ang lahat ng maliliit na bayan na ito ay mga light years sa likod natin, umaasa sa mga postal services para sa kanilang mga kalakal. Kung mayroon tayong mga shipping depot, iyon ay hindi bahagi ng ating plano sa pagpapalawak, anak, sabi ni Juan Sr., ang kanyang boses ay halos hindi pa bulong. Siya ay mahina pa rin at hindi dapat umupo sa ganoong katagal na mga pagpupulong. Ngunit bilang chairman, ang kanyang presensya ay kinakailangan. Ang mga plano ay sinadya upang baguhin. Napaatras si Juan Carlos tumangging sumuko sa kanyang paningin. Hindi ka makakabawi para sa pagkawala ng buhay sa pamamagitan ng pag-snap up sa lahat ng naghihirap na kumpanyang ito. Sinubukan ng mami niya na mga tuwiran sa kanya. Binibigyan ko sila ng bagong list sa buhay, paglikha ng mga trabaho, muling pagsisimula ng ekonomiya. Ano ang issue? Tanong ni Juan Carlos. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila makitang lahat sila ay nagliligtas ng mas maraming buhay kaysa sa 3 nawala sa kanila. Juan Carlos. Mahigpit na umiling si Matthew. Walang sinisisi sa iyo ang issue sa mga driver. Hayaan ang kalokohan na ito. Bago pa maisulong ni Juan Carlos ang kanyang agenda, mabilis na tumawag si Willow para sa isang boto. May mga bagay siyang dapat gawin at isang grand opening para sa isang bagong art exhibition na dadaluhan. Sa loob ng 10 minuto, naihatid ng board ang mapang wasak na suntok nito. Wala ni isa sa kanila ang bumoto pabor kay Juan Carlos. Maaari lamang niyang panatilihin ang isa sa kanyang mga alagang proyekto, ang Sparrow Beach Depot. Ngunit mayroon siyang 1 taon upang gawing isang kumikitang outpost. Sumang-ayon silang lahat na ang pag-asar sa mga mandurumog ay hindi ang pinakamatalinong ideya. Ngunit dahil ang mga negosasyon kay Lusso ay napaka-advanced na, ang pag-pull out ay hindi na isang opsyon. Si Juan Carlos, gayunpaman, ay hindi pinayagang mag-isip tungkol sa pagnanakaw ng anumang negosyo mula sa mga Ivanov. Labis na asar kay Julian dahil sa ginawa niyang pagratsa sa kanya, labis na pagkadismaya sa board dahil sa hindi niya makita ang kanyang paningin, lumabas si Juan Carlos sa boardroom at tumungo sa kanyang opisina, his assistant hot on his heels. Mr. Jackson, dapat ba akong kumuha ng makakain mo, sir? Abala sa kanya si Clara habang tinitingnan niya ang schedule niya sa tablet niya. Umiling si Juan Carlos, hindi naman siya nagugutom, at kung hindi siya makakapag-shopping, baka iinumin niya ang sarili hanggang mamatay. Kanselahin ang lahat ng aking mga appointment, at maaari kang magpahinga sa natitirang araw, sabi niya sa kanya habang isinara niya ang pinto sa kanyang mukha. Makalipas ang kalahating bote ng whiskey, hinanap siya nina Matthew at Julian. Iwinasiwas ni Julian ang kanyang panyo na parang puting bandila bago isinuot ang kanyang ulo sa loob. Tigtas bang pumasok? Nagkibit-balikat si Juan Carlos at ibinalik ang tanawin sa kabila ng salamin habang pinagmamasdan ang paggalaw ng trapiko sa mabilis na paggapang sa Castle Bridge. Binuhusan silang lahat ni Matthew ng isang shot, at sumama sila sa kanya sa harap ng bintana. Tingnan mo, sabi ni Julian pagkatapos ng mahabang katahimikan, na paminsan-minsan ay nabasag ng mga ingay ng kanilang mataong opisina habang ang lahat ng mga assistant at iba pang executive sa kanilang sahig ay nagpatuloy sa kanilang araw. Hindi ito personal, ngunit ikaw ay nasa isang madulas na dalasdis, at kinailangan kitang i-reel. Sinamaan siya ng tingin ni Juan Carlos saglit, baka mas matagal pa at humigop ng whiskey niya. Alam ko, sabi niya sa wakas. Si Matthew ang may hawak ng mga bola upang tugunan ang elepante sa silid. Hindi ka naman basta-basta at magsha-shopping lalo na kung malaki ang kita sa atin, bakit mo ginawa?
Inikot ni Juan Carlos ang baso sa kanyang mga kamay, iniisip ang tanong ng kanyang pinsan. Ito ay mas komplikado kaysa sa isang shopping spree. Naisip ko kung maililigtas ko ang isang nahihirapang kumpanya sa isang pagkakataon at bibigyan ang lahat ng kalalakihan at kababaihan ng pagkakataong mabuhay, magiging okay ang kanilang mga pamilya. Sabi niya pagkaraan ng ilang oras. At siguro hindi na ako magigilty pa sa pagbagsak ng bola. Hindi mo kasalanan. Ito ay, umiling si Juan Carlos. Ang mga palatandaan ay naroon. Sa loob ng maraming linggo ay may mga ulat ng balita, at ano ang ginawa ko? Pinalakas namin ang seguridad, sabi ni Matthew. Ito ay hindi sapat. Ngayon, 3 na sa ating mga tauhan ang patay na. Nagngangalit si Juan Carlos at isinilid ang kanyang kamay sa kanyang bulsa habang nilalaro niya ang kanyang inumin kasama ang isa pa. Paano ko titingnan ang kanilang mga asawa at mga anak? Paano ko ba sisimulan ang pagbawi niyan? Hindi mo sana alam. Trabaho ng security team na subaybayan ang mga bagay na ito. May naghulog ng bola doon, at dapat sundin ang proseso ng pagdidisiplina. Tumingon si Juan Carlos kay Julian na may tipid ng ngiti. Nabitawan ko ang bola. Kung mayroon man, dapat ay ginawan ako ng aksyong pandisiplina. Natahimik silang muli, humigop ng kanilang alak at pinanood ang trapiko. Siya ay nasa kanyang opisina, alam mo na, nagpapaganda para sa isang petsa. Tinapik-tapik siya ni Matthew sa likod. Pag nagmamadali ka baka mahuli mo lang siya bago siya umalis. Sino? Tanong ni Juan Carlos na nagkukunwaring ignorant. Ang tunay na dahilan ng iyong shopping spree. Si Julian ay hindi masyadong magaling sa subtlety. Ang isang bagay na alam nating lahat na gusto mo. But can't have, naisip ni Juan Carlos, biglang nagalit sa sarili niya dahil sa sobrang dugong transparent. Dapat ay naalis na niya ito sa sistema niya dahil halos 1 buwan na niya itong hindi nakikita. Ngunit si Ivana ay parang sugat na nagsisimula bilang maliit na langib sa unang ngunit lumalaki at lumalawak na nagiging septic sore habang tumatagal ang kanyang pagkamot. Sa kanyang kaso, habang umiiwas siya, hindi pinansin, nagkunwaring wala siya, lalo siyang nagnanasa. Kausapin mo siya, mungkahi ni Matthew. Walang dapat pag-usapan. Umiling si Juan Carlos. Ano ba ang sasabihin niya sa kanya? Sorry I couldn't fuck you. Ito ay kasing linaw ng araw na siya ay hindi na mababawi. Napatunayan iyon ng huling pagtatangka niyang makipagtalik sa kanya. Walang paraan na gusto niya siya ngayon. Hindi kapag nabigo siya sa kanya ng napakaganda. Oo meron, giit ni Matthew. Humayo ka sa paanan niya at humingi ng awa. Aminin mong tulala ka at hindi ka na dapat lumayo sa opisina ng matagal, alok ni Julian. Hindi ko sinasadyang lumayo sa opisina, daing ni Juan Carlos. May gagawin ako, mga kumpanyang kukunin, mga deal sa strike, mga kontratang pipirmahan. Oo naman, sabay kindat sa kanya ni Matthew habang ikinawit ang braso sa leeg ng kapatid at naglakad sila papunta sa pinto. Sasama ka ba sa amin sa crush, alam mo, para lang mag-unwind? Ito ay isang brutal na buwan. Umiling si Juan Carlos na pagod siya. Lahat ng karerang iyon sa buong bansa ay naabutan na rin siya. Mag-isa muli ay sinubukan niyang humiga sa sopa ngunit hindi siya mapakali. Hinagis niya at tumalikod at pinalambot ang kanyang mga unan ngunit sumuko pagkatapos ng 1 oras o higit pa. Isinuot niya ang kanyang sapatos at inilagay ang kanyang jacket sa kanyang balikat nang umalis siya sa kanyang opisina, kumbinsido na kailangan niya ang kanyang kama ngayong gabi. Ngunit ang kanyang lugar ay pare-parehong hindi komportable, na higit na ginawa ng katahimikan. Ilang oras pagkatapos ng 9 p.m., pagkatapos ng kalahating bote ng alak, ginawa ni Juan Carlos ang kanyang ikatlong kakilakilabot na desisyon sa loob ng 3 linggo. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Ivana. Sumagot siya sa pang-4 na ring. Mr. Jackson, paano ko kayo matutulungan, sir? Nasaan ka? Hiningi niya, maririnig niya ang malalakas na satisat sa background at kung ano ang tunog ng mga salamin na kumukumpas. Isang uri ng pagdiriwang. O ang petsang binanggit ni Matthew. Kung ano man iyon, nasaan man siya, asar sa kanya. May kailangan ka ba, Mr. Jackson?
Oo, ikaw, naisip niya, ngunit sa halip ay isang frustrated na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ivana, nasaan ka? Sa isang dinner date, sir. Kung wala, kailangan mong kasama ang abogado. With all due respect, hindi mo yan business. May off-site meeting ako bukas. Ipapadala sa iyo ni Clara ang mga detalye. Ungol niya, sobrang asar na nasa labas siya sa mga dinner date habang nababaliw na siya sa pagkawala niya. Pero sabi mo hindi mo na ako kailangan sumama sa'yo. Hindi kita sinasagot, princess. Ungol ni Juan Carlos. I suggest na putulin mo na yang date na yan at umuwi ka na agad. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa abogadong iyan. Goodbye Mr. Jackson, sabi ni Ivana sa kanyang dulo at ibinaba ang telepono bago pa siya makapagsalita ng anuman. Napatitig siya sa phone niya na natulala sa kapangahasan nito. Walang sinuman ang nag-hang up sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 42 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.